Magandang gabi kapatid kaibigan, narito po akong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert na magbabahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko po sa gabing ito ay pinamagatan ko na Can the Law Save Us? Kapatid kaibigan, yan ang aking paksang tatalakayin sa gabing ito upang alamin kung ang kautusan ba ay makapagliligtas o hindi ayon sa kung ano ang sinasabi ng Biblia at hindi kung ano ang sinasabi ng tao. Pero bago tayo magpatuloy sa pagtalakay sa paksang ito ay maiging atin munang alamin pahapyaw ang kahulugan ng salitang law sa Biblia. Kapatid kaibigan, sa Bible ang salitang law sa Hebreo ay Torah. Sa English ay nangangahulugang instruction. Ang Hebrew word Torah means to teach or instruction. It's cover God's command, promises, and teaching. Means to guide life, not just punishment. Atin pong basahin sa Tagalog. Ang salitang law sa Hebreo ay Torah, na sa English ay nangangahulugan ng instruction. Mga tagubilin, ang salitang Hebreo na Torah ay nangangahulugang magturo o magtagubilin. Ito ay sumasaklaw sa mga utos, pangako at turo ng Diyos na inilaan upang maging gabay sa buhay, hindi lamang bilang parusa. Kapatid kaibigan, yan ang kahulugan ng salitang law sa Biblia. Sa salitang Hebreo ay Torah at sa salitang Grego naman ay nomos. Ano ba ang kahulugan ng nomos? Nomos is an ancient Greek word that primarily means custom or convention. It refers to the body of laws, established usage or social norms that govern human behavior and social order. Generally means divine instruction, direction, or authoritative guidance rather than just a legal code. It's primarily referred to the Mosaic Law, written in the first 5 books, so-called Pentateuch: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Basahin po natin sa Tagalog. Ang nomos ay nagmula sa salitang Griego na nangangahulugan ng konbensyon o kaugalian. Ito ay tumutukoy sa kalipunan ng mga batas, itinatag sa kaugalian o sa mga pamantayang panlipunan na namamahala sa kilos ng tao at kaayusang panglipunan sa pangkalahatan. Ito'y tumutukoy sa banal na instruction, direction o makapangyarihang gabay, salip na sa isang legal na kodigo lamang. Ito ay pangunahing tumutukoy sa batas ni Moses, Mosaic Law, na nakasulat sa unang 5 aklat na tinatawag na Pentateuch. Ito nga po ang mga sumusunod: ang Genesis, ang Exodus, ang Leviticus, mga Numbers at Deuteronomy. Kakapatid kaibigan, yan po ang kahulugan ng salitang law sa Biblia, sa Hebreo at sa Griego. Kapatid kaibigan, matapos natin mapag-alaman ang kahulugan ng salitang law sa Bibliang kahulugan, tayo ay dumako na sa pangunahing layunin ng paksang ito na alamin kung ang kautusan ba ay makapagliligtas o hindi. Brothers, friends, the law was given to reveal God's holiness, show the need for sin consciousness, and
function as guardian, our tutor until Christ came. Sa Tagalog po, kapatid, kaibigan, alam mo ba ang kautusan ay ibinigay upang mahayag ang kabanalan ng Diyos? Na maipakita ang pangangailangan ng kamalayan sa kasalanan at magsilbing tagapangalaga o tagapagturo natin hanggang sa dumating si Kristo. Marami ang naging talakayan tungkol sa kautusan at ano ang pagkakaugnay nito kung ang usapin ay may kinalaman sa ating kaligtasan, habang marami sa mga Kristiyano ang malugod na magsasabi ng Amen sa biblical na katotohanan ng pananampalataya. Kumusta naman ang kautusan? Hindi ba tayo nito maililigtas din? Yan po, mga kapatid kaibigan, ng tanong. Kapatid kaibigan, maliwanag ang sagot. Sa Biblia, dito ay sinabi na hindi nakapagliligtas ang kautusan ayon sa mga nasusulat sa talata sa banal na kasulatan. Salip ito ay nagpapakita ng ating mga kasalanan na kung saan nangangailangan ng tagapagligtas. Ano po ang sinasabi sa mga talata sa Biblia? Atin pong basahin ang mga sumusunod na 7 talata na ito'y nagsasabi ng ang kautusan na hindi makapagliligtas. Una po nating basahin ang Roma chapter 3 verse 20. Therefore, no one will be declared righteous in God's sight by the work of the law. Rather, through the law, we become conscious of our sin. Hindi daw po itinuturing o dinideklara ang tao'y matuwid sa paningin ng Diyos batay sa mga gawa. Salip ito nga po ang nagpapakita ng consciousness na tayo ay mga kasalanan. The law is perfect and good, but it cannot save us. Rather, it reveals that we are sinners in need of Savior. At alam naman po natin na walang ibang tagapagligtas kung hindi ang Panginoon. And salvation is found solely in the name of Jesus. Yan po ay natala sa Acts chapter 4 verse 12. Sa pangatlo pong batayan, the law cannot save us because it is a lack of the power to transform us. The Holy Spirit is the one who transforms us when we place our faith in Christ. Ano po ang sabi sa John chapter 3 verse 5 and 6 at sa Titus chapter 3 verse 5. Atin pong basahin. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water, of the Holy Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Ano po ang ibig sabihin noon? Kasi ang tao po ay pinanganak sa laman. Yun po yung nung po tayo pinanganak ng ating mga magulang. Yun naman pong ipinanganak sa laman ay laman nga. Dahil laman nga po ang pinagmulan, kaya tayo ay pinanganak sa laman. Pero kailangan pong ipanganak sa Espiritu.
At yun pong pinanganak sa Espiritu, yung pong pagkakaroon ng kaugnayan sa Diyos personal, ang bawat isang tao, yung pong pagkakaroon ng personal na relasyon sa Kanya, yung pong binanggit. Nakababasa lang po natin kani-kanina. So mga kapatid, kaibigan, nangangailangan po ng transformation at ang banal na Espiritu lamang po ang makagagawa noon. At magkakaroon lamang po ang tao ng banal na Espiritu once na ang tao ay nagkaroon ng kaugnayan kay Kristo, tumanggap kay Kristo, nagkaroon ng transformation. Kasi kasabay po ng pagkakaroon ng kaugnayan ng tao sa Diyos, ng pagtanggap kay Kristo, kasabay pong ipinagkakaloob ang banal na Espiritu na siya pong babago sa tao. Dahil nga po, hindi kayang baguhin ng tao ang kautusan ay hindi kayang mabago ng tao sapagkat wala po siyang power. Ayon po sa ating binasa, wala siyang kapangyarihan para matransform ang tao. Ang tanging banal na Espiritu lamang po ang makapagbabago sa tao at ang tao ay magkakaroon lamang po ng banal na Espiritu sa sandaling siya ay tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanyang buhay. Ang sabi po ay kailangan daw pong ipanganak na muli upang makapasok po sa kanyang karyan. Doon po sa ating binasa. Kasi kung mapapansin niyo po kapatid, kaibigan, ang tao po sa simula't simula ay maganda at may kaugnayan sa Diyos. Balikan po natin ng konting balik pag-aaral na ang tao po ay nahulog sa kasalanan. Alam naman po nating lahat yan sa pamamagitan po ni Adan at ni Eva. Dahil sa pagsuway nila sa Diyos, nagkaroon po ng pagkahulog ang tao, yung po tinatawag na fall of man. At dahil nga po dito, ang Diyos ay nahiwalay sa tao. Naputol po ang spiritual na connection ng tao sa Diyos. At ito po ay mababalik at marirestore lamang kung siya po ay magkakaroon ng kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng kapanganakang spiritual. Para po magpagkalooban siya ng Espiritu na siyang babago sa tao sapagkat ang kautusan nga po ay walang kapangyarihan para mabago ang tao, matransform ang tao. Tanging ang banal na Espiritu lamang po ang may kapangyarihan makapag-transform sa tao. Sa Titus chapter 3 verse 5 ay ganito ang sinabi, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercies to save us, by washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost, na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago ng Espiritu Santo. Yan po mga kapatid ang sinasabi na ang kautusan ay walang kapangyarihan para mabago ang tao. Ang banal na Espiritu lamang po ang may kapangyarihang makagawa nito sa tao. Sa Galatians chapter 2 verse 16 ay isa pa pong patunay na ang kautusan ay hindi nakapagliligtas sa tao. Knowing that a man is not justified by the work of the law. Napakalinaw po kapatid kaibigan, di po ba? Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by faith of Jesus, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by faith of Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh justify. Napakalinaw po kapatid, kaibigan. Bagamat sa Tagalog po'y basahan, bagamat naaalam natin na ang tao hindi inaaring ganap sa gawang ayon sa kautusan maliban sa pamamagitan ng ng pananampalataya kay Hesukristo. Tayo rin ay nagsisampalataya kay Kristo upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya.
kay Kristo. Wala pong binanggit dito, ariing ganap. Dahil sa pagsunod ng kautusan, wala pong binanggit dito. At hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautat. At hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan, sapagkat ang mga gawang ayon sa kautusan ay hindi inaaring ganap ang sinumang laman. Napakaliwanag po, kapatid, kaibigan. Hindi po inaaring ganap ang sinuman sa pagsunod sa kautusan. Sa Galatians chapter 3 verse 10, for as many as are the work of the law are under the curse, for it is written, cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law. To them, ano po ang sabi, kapatid, sa talata? Basahin po natin sa Tagalog. Sapagkat ang lahat na nasa mga gawa ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Bakit po? Sapagkat nasusulat, sinumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawain nila. Ang ibig pong sabihin, kung ikaw po ay nagre-relay sa kautusan, kailangan lahat po ng nakasulat sa kautusan ay gawin mo. Ang tanong, kaya po bang gawin ng tao? Kayo na po ang makasasagot niya. Kapag hindi po niya nagawa ang lahat ng nasusulat doon sa kautusan, siya po ay nasa ilalim ng sumpa. Yan po ang sabi sa ating kababasa lamang. Yan po ay natala sa Galatians chapter 3 verse 10. Kaya kung magpupilit po tayong mag-relay sa kautusan, kailangan po sundin natin lahat. Wala tayong hindi susundin. Lahat ng nakasulat doon ay dapat ay susundin at gagawin mo. Kapag mayroon kang isang hindi nasunod, ibig po sabihin nasa ilalim ka ng sumpa. Ayon po yan sa Galatia chapter 3 verse 10. At alam naman po nating walang makasusunod doon po sa kautusan, sa lahat ng natala at nasulat na doon ay sinasabi. Sa number 6, na nagpapatunay na hindi nakapagliligtas ang kautusan, sa Galatians chapter 5 verse 4, Christ is become of no effect unto you, whosoever you are justified by the law are fallen from grace. Sa Tagalog po, kayo'y hiwalay kay Kristo, kayong nangag-iibig na ariing ganap sa kautusan, nangahulog kayo mula sa biyaya. Kasi po, pinagpipilitan nga po ng tao na siya ariing ganap dahil sa pagsunod ng kautusan, hindi naman po yun ang batayan ng kaligtasan. Ano po ba ang sabi sa Efeso 2:8-9? Pakibasa nga po natin, for it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God, not by work. Napakaliwanag po, kapatid. So that no one can boast. Ano po ang sabi? Sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi sa ating sarili. Ito ay regalo ng Diyos. Hindi ito sa pamamagitan ng ating mga gawa, para hindi daw po tayo magyabang. Yan po ang sabi sa Efeso chapter 2 verse 8 and 9. Ano po ang sabi sa Romans chapter 10 verse 3? Sapagkat hindi nila pagkaalam sa katuwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Hindi po sila nasaklaw sa katuwiran ng Diyos dahil nga po sa pagpupumilit. Ano po ang sabi? Pagsusumikap nilang maitayo ang sariling kanila. Ano po yung sariling kanilang tinutukoy? Yung pong kanilang sariling kabutihan. Hindi po sila napasakop sa katuwiran ng Diyos, kaya po sila ay hindi po naligtas. Ano po ang sabi sa Hebreo 10 chapter 1, 3 and 4? Sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan may hindi maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon.
Ngunit sa mga hain niya ay ginagawa ang pag-alaala sa kasalanan taon-taon, sapagkat hindi maaaring ang dugo ng baka o ng kambing ay makapag-aalis ng mga kasalanan. Apakalinaw po, kapatid kaibigan. Alam nyo ba, kapatid kaibigan, ang tanging dugo lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang may kapangyarihang makapagpatawad sa mga kasalanan. Only the blood of Jesus has power to forgive of sin, because without the shedding of His blood, there is no forgiveness. Ano po ang sabi sa Hebreo chapter 9 verse 22? In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness. Kapag wala daw pong pagdanak ng dugo, ay wala pong kapatawarang magaganap. Christ was sacrificed once, take away the sin of many, and will appear a second time, not to bear sin but to bring salvation to those who are waiting for Him. Sa Tagalog po, kapatid kaibigan, ang Hebreo chapter 9 verse 22, dito'y binibigyang diin na ang kapatawaran ay imposibleng maganap kung walang sakripisyo ng dugo. Ang talatang ito po, dito ay pinupunto ang kamatayan ni Jesus sa krus ay ang siyang final at minsan para sa lahat ang nangyaring sakripisyo para sa kabayaran ng kasalanan. Mga kapatid kaibigan, sa 7 talata na ating nabasa na tunghayan ay maliwanag na sinabi na ang pagsunod sa kautusan ay hindi makapagliligtas sa mga tao. Tanging sa Panginoong Hesukristo lamang natin masusumpungan ang kaligtasan sa pagkilala sa sakripisyo niya sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng pananampalataya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kapatid, kaibigan, bago ako magwakas, nais ko lang mag-iwan ng mahamong pananalita ng pagpapaalala sa sinumang nanunood ng live video na ito. Kapatid kaibigan, ang panahon ay mabilis na lumilipas. Ang pagkakataon ay nananatiling bukas. Sa kasalukuyang panahon, ang Panginoon ay patuloy na nag-aanyaya sa iyong paglapit sa Kanya. Huwag nawang mangyari na lumipas ang panahon sa buhay mo na hindi mo magawang tanggapin ang paanyaya sa iyo na mapabilang sa Kanyang kahirahan, sa Kanyang kaharian. Dahil pag nagkaganon, kapatid kaibigan, ito na ang pinakamalungkot na bahagi ng iyong buhay na iyong mararanasan. Kapatid kaibigan, sana'y pag-isipan mo ang paalalang narinig mo sa gabing ito. Salamat kapatid kaibigan sa maikling oras ng pagsama sa akin sa gabing ito sa pagtalakay sa paksang ito. Ingatan tayo ng dakilang Diyos sa ating pansamantalang pagtulog sa gabing ito upang bigyang daan kapahingahan ang mga pagod na lupang katawan sa maghapon ng paggawa. Hanggang sa susunod na linggo sa kalooban ng Panginoon sa pagtalakay ng panibagong topic. Maraming salamat. Magandang gabi.